Pagkatapos nito, ibinigay ng Divine Wood Green Holy Dragon ang kanyang essence upang ipalit ito sa kanilang mga alay. Matapos tanggapin ng banal na nilalang ang kanilang alay, iniabot ni Nan Zhaobing ang 10 bote ng 10-year essence kay Nanlingsha. Inutusan ni Nanlingsha si Nan Zhaobing na ibigay rin kay Zhu Minglang ang 100-year essence, ipinapaalala pa nito na siguraduhing maayos na mailagay ito sa lalagyan at ibigay din sa kanya. Kaya tinignan naman siya ng masama ni Nanlingsha. Dahil dito, napuno naman ng pawis ang pagmumukha ni Nan Zhaobing, at sinabi nito na ang 100-year essence ay isang napakahalagang yaman para sa pamilya Nan, gayunman, wala siyang nagawa kundi sumunod para sa kaligtasan ng kanilang lungsod. Sinabi ni Nanlingsha na ang bawat 10-year essence ay sapat na para tumagal ang dragon ni Zhu Minglang ng 10 araw, ipinaliwanag din niya na ang mas mahalagang 100-year essence ay kayang tumulong sa isang dragon na malampasan ang bottleneck ng kanilang paglago, at gisingin pa ang makapangyarihang Holy Dragon powers. Tahimik lang si Zhu Minglang, ngunit halatang interesado siya at nauunawaan ang halaga ng sinasabi ni Nanlingsha. Samantala, si Nan Zhaobing ay tahimik na napaisip habang pinagmamasdan ang nangyayari, ang kayamanan na matagal na iningatan at pinahalagahan ng kanilang pamilya ay unti-unting nauubos sa mga kamay ni Zhu Minglang at ng kanyang dragon, parang tubig na mabilis na dumadaloy at nawawala. Sa kabila ng inis at panghihinayang, naisip din niya na wala rin naman silang magagawa para pigilan ito, kaya ang pinakamatinong hakbang ay ang kusa na lang ibigay ang essence ng Divine Wood Green Holy Dragon sa ating bida. Sino ba ang nakakaalam? Baka sa hinaharap ay sila pa ang mga ilangan ng tulong ni Zhu Minglang, masakit man sa kanya ang sitwasyong ito ngayon, alam niyang ito ang mas makakabuting desisyon para sa kanyang pamilya. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Nan Zhaobing kay Zhu Minglang na maaari rin niyang ipainom ang essence sa iba pa niyang mga dragon, ngunit may limitasyon, tanging mga dragon na may Forest Dragon bloodline lang ang kayang uminom nito ng higit sa 1 beses, para naman sa ibang dragon, 1 beses lang ito pwedeng gamitin. Natuwa si Zhu Minglang nang marinig ito, masaya siyang malaman na magagamit din ito ng iba niyang dragon. Dagdag pa ni Nan Zhaobing, ang Forest Essence ay hindi nakakasagabal sa epekto ng ibang consumables tulad ng Soul Pearls o Phantom Fruit, ibig sabihin, kahit na painumin ng essence ang isang dragon, pwede pa rin itong bigyan ng ibang mga gamit para lalo pang lumakas. Lalo pang humanga si Zhu Minglang sa bisa ng essence, sa isip niya, sana ay kumuha pa siya ng mas marami. Pero agad siyang pinigilan ni Nan Zhaobing, ipinaalala niyang napakahalaga ng mga bote ng essence sa kanilang pamilya. Ilang dekada ang ginugol para makakuha ng ganito karami, kaya nakiusap siya sa ating bida na huwag kunin ang lahat ng sabay-sabay. Nakangiting sinabi ng ating bida na nagbibiro lang siya at sobra-sobra na ang naibigay sa kanya, hawak niya ang ilang bote ng essence at halatang kontento sa nakuha niya. Masaya niyang inisip na sa tulong ng mga essence na ito, maaabot na ng kanyang dragon na si Qingxua ang upper stage ng pagiging Dragon Lord ng walang kahirap-hirap. Natuwa siya sa naging progreso at napasabi pa na ang pagpapalaki ng dragon ay mas madali pala kaysa sa inaakala niya. Habang si Nan Zhaobing naman ay hindi na lang nakapagsalita, natigilan sa sinabi ni Zhu Minglang. Kasabay nito, sinabihan ni Nanlingsha ang ating bida na tama na nga raw ang usapan at dapat na nga raw silang maghanda para umalis. Napakamot ulo na lang si Zhu Minglang at sumang-ayon sa kanya. Mapupunta na ang eksena sa West Cliff Corridor. Makikita ang naglalagablab na apoy at umaagos na magma sa paligid, mula sa gitna ng apoy, unti-unting lumilitaw ang isang maitim at matalim na buntot na tila bahagi ng isang dambuhalang nilalang. Pagdating ng ating bida sa lungsod na ito, hinihintay naman sila ni Duan Changqing at ang kanyang mga kasama. Samantala, sa ibang bahagi, naglalakad si Zhu Minglang kasama si Nanlingsha, pareho silang nakasuot ng bagong kasuotan. Binanatan siya ni Nanlingsha, sinabing kahit nakaayos na siya, hindi pa rin nawawala ang itsura niyang nakakainis, parang aso na gusto ng mga tao suntukin. Ngumiti lang si Zhu Minglang at sinagot ito ng kalmado, tinuturing niyang araw papuri ang sinabi ni Nanlingsha sa kanya. Habang naglalakad ang grupo ni Zhu Minglang, ipinakita si Bai Hongbo, ang Vice Principal ng Lichuan Dragon Tamers Academy, napabuntong hininga siya habang binabanggit na marami-rami na ring mapupusok na manlalakbay mula sa mainland ang nagtangkang pumasok sa West Cliff Corridor, sa pag-asang masilip ang hitsura ng Jiting Continent. Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay hindi na nakakalampas sa mga tagapagbantay ng West Cliff Corridor at doon na rin sila namamatay. Pagkatapos nito, isang lalaki ang nakaharang sa daan, kasama niya ang kanyang napakalaking halimaw na tila isang dragon na tinatawag na Earthly Snake Dragon.
Galit ang tono ng lalaki habang tinatanong sila kung gusto rin ba nilang pumasok sa Jiting Continent. Pinapili niya ang grupo, umatras na lang sila o sumunod sa sinapit ng iba, na namatay sa pagtangkang makapasok. Seryosong tinanong ni Duan Changqing si Zhu Minglang kung may anumang patunay siya na galing talaga siya sa Jiting Continent. Tahimik pero diretsyong sumagot si Zhu Minglang na wala siyang maipapakita. Matapos yun, siya naman ang nagtanong pabalik, paano naman si Duan Changqing, may patunay ba siya? Sa huli, inamin din ni Duan Changqing na wala rin siyang patunay. Pagkatapos ng usapan, ipinatawag ni Duan Changqing ang kanyang makapangyarihang dragon, ang Thousand-On Asher Dragon. Lumitaw ito sa gitna ng nakakasilaw na liwanag at tila handa na sa anumang labanan. Bigla naman nagulat ang ating bida sa kanyang nakita dahil tunay nga raw ang dragon nito. Ipinakita ni Duan Changqing ang kanyang makapangyarihang dragon at tinanong kung sapat na ba ito. Sa takot ng hangal, agad itong humingi ng paumanhin sa naging bastos niyang asal kanina. Ipinaliwanag na inakala niya nga raw taga Lishuan si Duan Changqing. Inamin naman ni Duan Changqing sa hangal na siya ay taga Lishuan. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng hangal, at nasabi na wala nga raw siyang diskriminasyon kung isang araw siyang iginagalang na tagapagsanay ng dragon, kaya sa ganun pinapayagan niya na nga raw itong pumasok. Habang naglalakad, napag-isip-isip ni Zhu Minglang na saan ka man magpunta, ang kapangyarihan pa rin ang pinakamahalaga. Habang naglalakad sila sa West Cliff Corridor, sinabi ni Fang Nianyan na sa wakas ay nakarating na sila at pagod na siya. Tinanong niya kung yun na ba ang Jiting Continent dahil hindi naman ito gaanong naiiba sa Ancestral Dragon City State. Inakala pa niya na makakakita siya ng mga lumulutang na pader, mga bahay na gawa sa ginto, o mga taong lumilipad gamit ang hangin. Sumagot si Duan Changqing na natural lang na magkahawig ang dalawang lugar, at sa ilang aspeto, mas masahol pa nga ang Jiting kaysa sa Ancestral Dragon City State. Pagdating nila sa dulo ng lungsod, nagpaalam na sina Duan Changqing sa ating bida. Sinabi niyang babalik si Zhu Minglang sa Zhu Clan habang siya naman ay pupunta sa Dragon Academy, kaya doon na sila maghihiwalay. Nais ni Zhu Minglang na sana ay makuha ni Duan Changqing ang suporta ng Jiting Dragon Tamers Academy. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa Sin City, napagdesisyonan nilang dumaan dito upang makarating agad sa Imperial Court. Nabanggit na maraming nagbebenta dito sa black market, kaya't maaari silang makakuha ng dragon blood para gawing tinta. Bigla ding napansin ni Fang Nianyan na may star fragments din sa lugar na pwedeng gawing pagkain para kay Bai Qi. Sa black market, tinanong ni Fang Nianyan sa mga nagtitinda kung magkano ang star fragments. Sagot ng kalbong tindero, 100 gintong perlas nga raw ang halaga nito. Subalit nang subukan ni Fang Nianyan makiusap para sa discount na kanyang bibilhin. Sinabi ng mga kalbong manyakol na may bastos na kondisyon ang mga ito, gusto nga raw nilang sumama sa kanila ng ilang araw ang dalawang babae, kabilang si Nanling Xia. Ang isa sa mga bastos na tindero ay napatingin kay Nanling Xia at walang hiya itong nagkomento sa kanyang katawan, lalo na sa mahahaba nitong mga binti. Sabay sabing matagal na mula nang makatagpo siya ng babaeng ganoon kaganda ang hubog. Nagpintig naman ang mga tenga ni Nanling Xia sa mga bastos na sinabi ng mga ito, kaya agad niyang ginamit ang kanyang mystic art para gapusin ang mga lalaki gamit ang pulang enerhiya. Hindi nakapalag ang mga ito at nagsisigaw, humihingi ng awa habang pinipiga ng mahika ni Nanling Xia ang kanilang katawan. Inalis na ni Nanling Xia ang kanyang mystic art sa mga kalbong manyakol. Kasabay nun, bumagsak naman ang kanilang katawan sa lupa. Pagkatapos nito, inihagis ni Fang Nianyan ang isang gintong pearl at malamig na sinabi na yun lang ang ibibigay niyang pera bilang pasasalamat. Pagkatapos ay iniutos niya na ilagay lahat ng star fragment sa dimensional space ni Bai Qi, na agad namang sinunod ng takot na kalbong manyakol. Habang papalayo na ang ating bida, sinabi ni Fang Nianyan na may nagbebenta ng dragon blood sa unahan at pupuntahan niya ito. Samantala, ang dalawang kalbong lalaki ay nagrereklamo at umiiyak dahil isa lang na maliit na gintong perlas ang ibinigay sa kanila, na para bang nanakawan sila. Pagdating nila doon, nadismaya si Zhu Minglang nang makita na isang piraso lang ng karne ay nagkakahalaga ng 5 ginto at napakamahal ng mga paninda sa lugar. Tinawag pa silang kuripot ni Nanling Xia, ngunit biglang may bagay na nakaagaw ng kanyang atensyon. Natuwa ang ating bida at si Fang Nianyan nang makita ang Phantom Leaf Soul Pearls dahil maaari itong ipagpalit gamit ang Death Dragon Soul Pearls, at masaya nilang naisip na may pagkain ng araw para kay Qing Shua. Makalipas ang ilang sandali,
Sa labas ng lungsod, iminungkahi ni Fang Nianya na magpalipas sila ng gabi roon dahil hindi naman ito mukhang mapanganib. Ngunit bago sila makaalis, may tumawag sa kanilang tatlo at tinanong kung sa tingin ba nila ay mga vegetarian sila, na tila naghahamon. Napansin din ni Zuming Lang na may 11 araw silang mga kalaban na paparating. Dumating ang mga kalaban at nagbanta kung hindi nga raw sila masisiyahan ay hindi nila hahayaang makaalis ng buhay ang mga ito. Pinuri din nila ang mga babae sa kagandahan nila. Sagot naman ni Zuming Lang na maling tao ang ginugulo nila, ngunit iginiit ng isa sa mga kalaban na walang pwedeng magnakaw ng kanilang mga star fragments. Ngunit biglang nagulat si Nanling siya nang makita ang paparating, at tila gumamit siya ng espesyal na kakayahan sa kanyang mata. Bigla na lamang umarte si Nanling siya, at nagtanong siya kung sino nga raw ang mga taong yon. Ngunit agad siyang sinabihan ni Zuming Lang na tumigil sa pagpapanggap at tulungan siyang paalisin ang mga ito. Tumanggi si Nanling siya at sinabing si Zuming Lang ang nagsimula kaya siya ang dapat mag-ayos. Ipinaalala naman ni Fang Nianyan kay Nanling siya na ang 2 taong yon ay mga ginulo niya kaninang umaga. Sa huli, sinabi ni Nanling siya na normal lang na makalimutan ang ganoong klaseng tao at hayaan na lang si Zuming Lang ang humarap sa kanila. Wala nang nagawa ang ating bida kaya napilitan siyang kumilos mag-isa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tawagin ang Thunder Gold Tyrannosaurus Black Thunder at agad niyang inutusan si Hia na umatake. Sumang-ayon si Hia sa utos ng kanyang amo kaya agad siyang sumugod at umatake sa halimaw. Sinunggaban niya ito gamit ang matinding kagat na may kuryente, saka itinulak niya ito palayo. Sa lakas ng atake ni Hia, naibagsak niya ang halimaw ng malakas sa lupa, dahilan para magkalat ang mga bato at alikabok sa paligid. Dahil dito, napatay ni Hia ang halimaw sa pamamagitan ng pagkagat nito sa kanyang leeg. Namangha si Fang Nianyan nang makita ang lakas ni Hia, hindi siya makapaniwala dahil ilang araw pa lang mula nang pakainin niya ito, ngunit ngayon ay napakalakas na. Ipinaliwanag ng ating bida na natapos na ni Hia ang pag-absorb sa Thunder Dragon's Soul Pearls, kaya nagising na niya ang kapangyarihan ng kidlat kundi pati ang likas na bangis ng kanyang lahi. Napagtanto ng mga kalaban na mali ang taong kanilang hinamon, kaya dali-dali silang tumakbo upang makatakas sa kamatayan. Ngunit ngumisi lamang ang ating bida at binitawan ng hamon na huwag silang magtangkang tumakbo. Kaagad niyang inutusan si Cheng Shua na huliin ang mga ito, at sa isang iglap, umatake si Cheng Shua gamit ang mga naglalakihang sanga at dahon, kaya't nabulabog ang mga kalaban at humingi sila ng saklolo. Pagkatapos silang mahuli ng mga naglalakihang sanga, at may lagay sa ilalim ng lupa, nagsisigawan ang mga hangal sa takot at sakit. Nakiusap silang patawarin at pakawalan, sabay alok nila sa ating bida na ibibigay nga raw nila lahat ng kanilang ari-arian, kapalit ng kanilang kaligtasan. Ang ilan ay umiiyak habang nagsusumamo, desperadong makatakas mula sa pagkakahawak ng dragon. Matapos marinig ang pagsusumamo ng mga kalaban, malamig na sinabi ng ating bida na sa paghahangad nila ng pera, marami na silang nasaktan at pinaslang, kaya't nabahira na ng dugo ang kanilang mga kamay. Pinayuhan niya silang magnilay sa kanilang mga kasalanan habang papunta sa impyerno at naway maging mabubuting tao sila sa susunod na buhay. Pagkatapos, tuluyan niyang tinapos ang kanilang buhay, iniwan ang tanawin na nababalot ng dugo at katahimikan. Matapos makita ni Fang Nianyan na lumabas kaagad si Bai Qi na abala sa mga makinang na bagay, napansin nilang tila naaakit ito sa mga ganoong bagay, at nagtanong si Nanling siya kung babae ba ito. Ngunit sa kabila nito, biglang may narinig silang kaluskos mula sa kagubatan, at lumitaw ang isang pangkat ng mga mandirigma na galit, inakusahan nila ang kanilang kinakaharap na walang awang nananakit at pumapatay ng maraming tao kapalit lang ng pera. Nang makita ng ating bida ang mga disipulo mula sa Sword Mountain Sect, sinabi niyang dati siyang nagsanay doon at itinuring na parang lolo ang isa sa kanilang mataas na ranggong eskrimador. Hindi niya inasahan na makakakita siya ng kapwa-disipulo sa lugar na iyon at iminungkahi niya kay Fang Nianyan at Nanling siya na bumisita nga raw sila sa sekta. Ngunit galit na itinanggi ng isa sa mga disipulo ang kanyang sinabi, tinawag siyang sinungaling at ipinahayag na isang tulad niya ay walang karapatang magpanggap na disipulo. Naisip naman dito ni Nanling siya na ngayon lang siya nakakita ng kontrabida na parehong attractive at gwapo. Samantala, iginiit ng ating bida na totoong naging disipulo siya noon. Ngunit agad siyang pinagsabihan ng isa sa mga disipulo na wala pa siyang nakitang kasing kapal ng mukha nito. Galit naman na ipinaliwanag ni Nanling siya na sila ang unang inatake at tinangkapang patayin, kaya hindi tama na tawagin silang mga walang hiya. Ngunit tinawanan lang ito ng mga disipulo at sinabing nakakatawa ang paliwanag niya,
dahil malinaw na sila ang nakatayo sa gitna ng dugo ng mga natalo, tapos sasabihin pa nilang sila ang inambush. Galit na sinagot ni Fang Nianyan ang mga disipulo, at sinabihan niya ang mga hangal na mas mababa pa sa hayop ang mga ito. Ngunit iginiit din ni Nanling siya na kung sino ang pumatay sa kabila ay siyang magnanakaw, kaya walang saysay ang paliwanag nila. Napabuntong hininga na lang ang bida at nagpa siya na umalis dahil wala ng oras para makipagtalo pa sa kanila. Ngunit bago sila makalayo, biglang humawak sa sandata ang isa sa mga disipulo at tinutukan niya si Hia. At nagbabantang din niyang sinabi na papatayin niya nga raw ito kapag gumalaw pa sila, dahilan para mag-isip si Hia kung bakit siya pa ang pinili gayong may iba pang dragon sa paligid. Naging seryoso ang ating bida habang kasama si Bai Chi, mula sa kanilang likuran, kung mawala ang malakas na bugso ng asul na enerhiya na may dalang matinding lamig, sa isang iglap, bumalot ang yelo sa mga disipulo, dahilan para mawalan sila ng kakayahang gumalaw. Laking gulat nila nang matuklasan na ito pala ay kapangyarihang yelo, isang abilidad na hindi nila inakalang taglay ng kanilang kalaban. Sinabi ng ating bida na alam na niya ang daan pabalik sa Mountain Swordsman Sect kaya hindi na niya kailangan ng gabay. Sa tabi niya, masayang nag-react ang kanyang alaga na si Hia, humanga sa ipinakita niyang galing at tapang. Kinabukasan, nagtungo ang ating bida sa bundok ng Mountain Swordsman Sect. Pagdating niya sa tarangkahan, sinabi niya sa mga tagabantay na iparating kay Miao Zhou na naroon siya upang bumisita. Tinanong siya ng mga tagabantay kung may maipapakita ba siyang patunay na kilala niya ito. Sagot naman ng ating bida, ang tinutuluyan ni Miao Zhou ay may puno ng phoenix pine na may nakatali ditong wind bell. Dahil dito, kaagad naman nagpa siya ang isa sa mga tagabantay na siya na mismo ang hahanap kay Miao Zhou. Nagtanong naman dito si Fang Nianyan sa ating bida kung bakit tila walang nakakakilala sa kanya gayong dati naman siyang disipulo doon. Sagot ng ating bida, umalis siya nung 15 taong gulang pa lamang siya kaya natural lang na walang makaalala sa kanya. Tinanong naman ni Nanling siya si Zuming Lang kung sino si Miao Zhou at bakit siya natatandaan nito. Ipinaliwanag ng ating bida na dati silang magkasamang nagsasanay at dahil medyo clumsy si Miao Zhou, madalas niya itong tulungan sa ilang galaw. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, biglang sumingit ang dalawang disipulo ng sekta at galit na sinigawan niya ang ating bida. Pinuna nila na wala man lang itong kaunting sword energy kaya wala itong karapatang husgahan ang kanilang nakatatanda. Pinagdudahan pa nila na isa lang itong kamag-anak na galing sa kung saan at naparito para lang umasa sa yaman ng sekta, kaya hindi raw nila kailangan ng ganitong tao. Dahil dito, napuno ng inis si Fang Nianyan sa sinabi nila sa ating bida. Habang mainit pa ang pagtatalo, biglang sumigaw ang mga disipulo nang dumating ang kanilang senior sister, agad silang nagbigay galang at tinawag siyang senior. Siya pala si Ze Miaozhou, ang nakatatandang disipulo ng Mountain Swordsman Sect. Diretso siyang lumapit kay Zuming Lang, halatang namimiss ng araw niya ito. Kumaway naman ang ating bida sa kanya, tanda ng kanilang pagiging magkakilala. Pagkakita ni Ze Miaozhou sa kasama ng ating bida, nagtataka niyang tinanong kung sino nga raw ang mga babaeng kasama nito. Ipinaliwanag ng ating bida na sila ay mga demigod na naglalakbay kasama niya, si Nanling siya at si Fang Nianyan na kanyang kasambahay. Agad na nagtaka at medyo nainis si Ze Miaozhou kung bakit kasama sila ni Zuming Lang sa paglalakbay. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Nanling siya at sinabing hindi na kailangang itago ni Ming Lang ang nangyari mula nang magkakilala sila, pati na ang kanilang pag-alis mula sa Lishuan nang walang nakakaalam. Dahil dito, nagtaka naman ang ating bida sa ginawa ni Nanling siya, at napatanong din ito kung ano nga raw ang balak nito. Napagtanto naman ni Ze Miaozhou ang katotohanan, matagal siyang niloko ng kanyang lolo na patay na si Zuming Lang, ngunit sa totoo pala'y iniiwasan lang siya nito dahil may ibang babae ng araw ito. Sinubukan ni Zuming Lang na sabihan si Miaozhou na huwag masyadong magpadala sa emosyon dahil may mahalaga siyang sasabihin sa kanilang lolo. Ngunit tila bingi si Ze Miaozhou, sinabi niya na ayos lang nga raw kung may ibang babae ang kanyang minamahal basta siya pa rin ang magiging pangunahing asawa nito. Sa sinabi ni Ze Miaozhou, halos maiyak ang mga disipulo at napaisip kung baka nilaso ng ating bida ang kanilang magandang senior sister gamit ang gamot na nakakapagpalito ng isipan. Nilinaw naman ng ating bida na wala silang kasunduan at hindi rin sila magkasintahan ni Nanling siya, sinabi lang yun ni Nanling siya para subukan ang relasyon niya sa kanila. Masayang nagtanong si Ze Miaozhou sa ating bida kung totoo nga raw ba na hindi niya kasintahan ang babae na yan. Diretso naman itong sinagot ng ating bida na hindi niya nga raw ito nakasintahan.
Dahil dito, medyo nagalit si Nanling siya dahil parang kabit nga raw siya ng ating bida. Kasabay nito, lumapit si Ze Miaoju sa ating bida na may kaunting pamumula sa mukha at sinabi na mas mabuti na yon, kaya't dapat na silang umalis. Sumang-ayon si Zhu Minglang at sinamahan siya. Sinabi naman ni Ze Miaoju sa lahat na dadalhin niya nga raw ang ating bida sa kanilang lolo. Sa kanilang pag-alis, naiwan ang mga disipulo na nanginginig at naluluha, halatang nagulat at nalito sa sitwasyon.